Ito mga ka-viewers, meron tayong 65 inches ditong TCL. Papalitan ng backlight. Ayan, umpisahan na natin. Ayan, nabuksan na natin. Ngayon kailangan ko muna siyang testingin. Kasi pagbukas ko nakatanggal na tong kanyang mga koneksyon. Kaya bago ko buksan yung kanyang panel, ite-testing ko muna yung kanyang power kung gumagana pa o kung may nabago. Ayan. Ito, saksak na natin. Wala siyang ilaw. Ayun, meron. Ayun. Nag-blink lang yung ilaw. Ayun, naka-standby siya. May ilaw siya. Pag on ko, yun. Ayun. Pero walang ilaw sa loob. Sabi kasi ng ay naka-power na yung kanyang board. Sabi kasi ng may-ari, tiningnan na raw to ng galing service center. Wala na raw silang bulb ng ganito. Kaya hindi ginawa. Ayan. May power naman siya. Tingnan ko yung kanyang backlight. Ayun, natanggal ko na yung kanyang mga tornilyo sa gilid. Pati yung dito sa ibaba. Kailangan ingat sa paggalaw kasi baka masagi o mahabatak tong kanyang mga flex. Madaling masira yan. Ayun, natanggal na siya. Ibabaliktad na lang namin para matanggal yung screen. Yan, ito na. Unti-unti na naming tinatanggal yung kanyang mga sidings. Dito lang yan tinatanggal sa gilid. Yan o. Aangatin lang siya. Dahan-dahan. Yan. Mas safety yung ganitong style ng screen niya kaysa yung sa iba na tinatanggal pa sa mga gilid na ganito yung sinisikwat. Mas safety yung style nito. Yan o. Tapos, iaangat na lang yung kanyang screen. Ayun, natanggal na namin. Ngayon, kapag magtatanggal kayo ng screen, ay ingatan nyo yung kanyang gilid. Kasi laging mayroon siyang nakadikit. Lalo na sa TCL, yung gitnang taas, laging may nakadikit. Kaya magre-ready kayo ng plastic na pantanggal para maingat nyo siyang matatanggal. Ayun na yung kanyang screen. Ayan. Kailangan humanap kayo ng pupwestuhan ng screen para safety. Ayan. Ngayon, ito namang kanyang mga gilid ang tatanggalin. Madali lang ito. Ayan. Kahit daliri, kayang-kaya na yan.
Ayan, natanggal ko na yung kalahati ng kanyang backlight. Ngayon, ganito na lang ginawa ko. Kasi pagka tinanggal pa natin dito sa mga gilid, mas pangit na siya kasi napupunit. Hindi kagaya ng ganito, tatanggalin mo lang yung nasa gitna. Ayan, tatanggalin mo lang to. Ayan, mga yan. Pagka nailagay naman na yung backlight niya, matatakpan yung kulay na yan. Ayan, oh. Matatakpan yung kulay na yan, yung parang itim na yan. Yan, magiging puti rin siya. Kaya hindi rin magiging pangit. Ayan. Kasi magiging pangit lalo siya kapag tinanggal natin tong kanyang reflector kasi nakadikit. Maganda yung pagkakadikit niya kaya ginawan ko na lang ng paraan na mas madali. Tatanggalin ko pa uli yung kalahati. Ayan, naka-ready na. Pero bago ko siya idikit, kasi mas maganda kung ididikit natin yung ipapalit natin. Kasi yung original niya nakadikit, kaya tumatagal. Kasi yung init nitong bombilya, kailangan lumipat siya dito sa chassis. Yun yung pinakang heatsink, extension heatsink ng kanyang ilaw. Para kahit matagal ang gamit, hindi madaling mag-overheat yung ilaw. Kaya kailangan nating idikit itong mga ipapalit natin. Na-testing ko na siya. Kumbaga sa series tong kabilang side na to. Ito series, parehas silang series, dalawang linya. Bale, 6 volts ang isang bombilya. Gumana naman siya kanina mga viewers. Kaya mamaya sasaksak ko muna tong TV para mapailaw itong buong bombilya na to. Para bago ko tuluyang idikit para sure. Ready ko muna. Pakita ko nga pala sa inyo na sumisindi itong mga bombilya. Para sa mga bagong gumagagawa ng mga ganito, medyo dahan-dahan, ingat, at saka kailangan sure lagi. Ayan, yung isang linya. Ayan. Ayan, gumagana na siya lahat. Pero para sigurado, i-testing muna natin ng sa sarili niyang supply. Nakasaksak na siya, naka-ready na. Tapos, naka-standby na rin yung kanyang ilaw. On natin. Ayan. Ayun, oh. Sumindi na. Sure na yan, mga ka-viewers. Pwede na nating idikit para unti-unti na nating matapos. Ngayon, ito na. Mayroon na tayong Mighty Bond. Super glue. Naidikit ko na yung isa. Ayan, hindi na siya gumagalaw. Para mas maging matibay siya. Ayan. Didikit ko muna siya lahat. Ayan, finally mga ka-viewers. Ayan na siya. Naidikit ko na siya. Tapos yung gitna na may mga pagitan na itim, nilagyan ko na siya ng ganun. Nilagyan ko ng tape. Okay, unti-unti yung kanang ikabit, yung kanyang screen. Ayan, finally mga ka-viewers, naikabit ko na yung gilid, pero hindi ko pa nilagay lahat yung mga screw niya. Testingin ko muna. Ayan, maingat namang naibalik yung kanyang mga flex. Ayan, kailangan lang dahan-dahan
Di baling matagal basta sure. Testing ko muna. Ayan mga ka-viewers, maingat na namin na ilagay yung kanyang screen. Siguraduhin lang na yung mga gilid sakto siya. Ayan, yung mga gilid. Kailangan paulit-ulit nyong check upin o tingnan kung sakto yung kanyang gilid. Kung hindi siya umangat, kailangan lahat nakalapat. Yan, o. Nakalapat siya. Ito. Kasi dito malalayo siya. Pero ganyan talaga yan eh. Ito yung kanyang stopper. Sakto. Yan. Tapos dito sa baba, sakto rin. Walang mga nakaangat. Pag tinignan mo siya pag ganun, walang mga nakaangat. Sa kabilang side. Ayan, kailangan na titingnan mabuti. Yun o, yun, may nakaangat sa gitna konti. Ito. Nakaangat konti. Tinanggal ko kasi yung nakadikit dito kasi napakahirap ilapat kapag may dumidikit ditong yung dating dikit niya pa, tinanggal ko. Kaya yun, medyo ganyan siya. Pero okay lang yan kasi may ipit naman yan eh. Siguraduhin para hindi umulit at saka hindi magkaroon ng damage yung gilid ng screen. Okay, kakabit ko na tong kanyang sidings. Ayan, ito na mga ka-viewers. Sinaksak ko na. Ayan, tetestingin na natin kung naging successful pa yung ating ginawa. Dahil matagal na na-stock tong TV na to. Ayan, on ko lang. Ayun. Oh yes! Thank you, thank you. Naging successful mga ka-viewers. Lumabas na rin yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, walang naging problema. Yung kanyang screen kahit na matagal na naka-stock, ilang buwan. Ayan pa rin siya. Ayan, lumabas na yung no signal. Okay, pwede na nating itornilyo lahat. Pwede na nating ibalik yung kanyang mga tornilyo sa loob kasi meron pang mga hindi na ikabit. Mga ka-viewers, yung mga gamit niya pang hindi ko na kakabit, kukumplituhin ko muna siya. Tinesting ko lang kanina para sure. Ayan, finally mga ka-viewers, naikabit ko na siya lahat. Ayan o. Ito yung kanyang smart receiver. Tapos para sigurado na yung pagkakagawa nyo, para sa warranty, lagyan nyo ng date kagaya nito. February 11, 24. Backlight. Ayan. Para malaman natin kung gaano katagal yung ating ginawa. Yan mga ka-viewers, finally ito na. Na-assemble ko na. Testingin na natin. Yan, sinaksak ko na. Power natin. Ayun. Ayan o, lumabas na. Malinis. Ganda mga ka-viewers. Salamat at walang naging ibang problema. Antayin lang natin yung kanyang no signal kung okay pa. Ayun. Yan, malinis. Okay mga ka-viewers. Salamat.